Gospel Reflection, October 13, 2024. So, simple lang yun, humility. Yung gospel ngayon, yung lagi natin nadidinig. Sabi nga ni Father Joel Gatus, yung isang tao raw na nagmamalaki sa ating poong Nazareno o kay Lord, na ginawa na raw niya yung 10 Commandments magmula nung bata siya. Pero, merong sinabi si Lord na hindi niya magawang i-let go. Yung ibigay lahat ng kayamanan niya sa nakararami. Tao at sumunod kay Lord. Napakahirap sa taong may pera. Napakahirap sa taong may pera ang i-let go yung kanyang kayamanan. Napakahirap sa isang tao na umamin na siya ay may kasalanan, at napakahirap umamin sa isang tao na siya ay may vulnerability. Vulnerable siya. Di ba? May mga tao nga nagsasabi na minsan pinipintasan natin ibang tao. Ang sama ng ugali mo, pero ikaw ba, sa ilang years mong nabubuhay sa lupa o sa mundong ibaba, wala ka bang naging masamang ugali? Wala sa atin ang hindi nakapagbigay, o halos lahat sa atin nakapagbigay ng kahit konting kasalanan o nakagawa ng kasalanan na ikinadisappoint ng ating mga magulang. Walang taong exempted dyan. Kahit sabihin mong yung maliit na konting kasalanan, napakaliit na kasalanan, still, walang taong hindi nakapagbigay ng disappointment sa kanyang mga magulang. And sometimes, kasi ang nakikita nyo lang is yung parating nangyayari. Pero yung mga kasalanang ginawa nyo na tawag rito, na porket tinanggap ng mga magulang nyo, akala nyo hindi kasalanan yun. Walang taong hindi nakapagbigay ng kahit na konting sakit o sama ng loob sa kahit na sino, dahil walang taong perfecto. Gaano man kalaki o gaano kaliit yung kasalanan na yan. Kaya yung lagi yung sinasabi na hindi ko ginanyan yung mga magulang ko, well, how sure are you na wala kang ginawang kasalanan sa kanila? Minsan ba hindi ka na late umuwi ng bahay? Lahat pa ng sinabi ng magulang mo o payo ng magulang mo, nasunod mo ba lahat? I doubt it. Kasi sasabihin nyo, payo ng mga magulang nyo, nasa huli pagsisisi. So, ibig sabihin, kung yun ang sinabi sa inyo, may nagawa kayong mali. So, hindi porket hindi kayo sumasagot, you don't talk back to your parents that way. It doesn't mean na wala kayong kasalanan. It just matters na hindi lang kayo sumasagot o hindi lang kayo nangangatwiran sa mga magulang nyo. You stay silent. Pero imposibleng wala kayong naging kasalanan. Yun yung mahirap minsan. Kagaya ng tao sa gospel, mahirap aminin na kailangan nating i-let go yung mga bagay na meron tayo. Mahirap i-let go yung ating pride. Mahirap i-let go yung mahirap baguhin yung ating nakasanayan. Okay? Mahirap, lagi tayo naghahanap ng dahilan o justification sa tao para ma-justify yung ating ginawa. Lagi tayong pointing fingers parati. Some of us lack accountability. Kasi pwede nyo sabihin na pinatatawad na kita, pinatatawad ko na rin yung sarili ko. Pero hindi nyo naman pinakikibagayan yung tao. Kayo pa rin ang nasusunod o nagdidikta ng usapan. Gusto nyo makipagbati sa isang taong hindi nyo nga sinakyan yung kanyang gusto.
Kasi may mga taong ayaw magbiro, 'di ba? Kung gusto niyo talagang mapalapit sa mga tao, dapat alamin niyo kung anong klaseng usapan ang kanilang kagustuhan. Hindi naman parating seryoso, hindi naman parating puro biro. Kasi lagi niyong sinasabi mapagbiro kayo, hindi naman lahat ng tao lagi nasa mood makipagbiruan. At hindi naman lahat ng tao is laging seryoso. Nasa gitna. So, dapat alamin nyo kung nasa mood ba siya makipagbiruan o nasa mood siya ng seryoso. Pero yun na nga yung kasi minsan may tendency tayong lumabis. May tendency tayong makasakit dahil gusto lang nating maging masaya. Yun yung ating nakakalimutan minsan. We fail to acknowledge that. Yun yung sinasabi. At minsan nagmamalaki tayo. Walang taong hindi nagmamalaki. Kasama na ako dyan. Yan ang isa sa mga kasalanan ko din. Walang taong hindi nagmamalaki at kasama ako dyan. Pero lagi kong ina-acknowledge na lahat ng nangyari sa akin, lahat ng meron ako, bigay nung nasa taas. Yung sinasabi ni Father Joel Gatos next to gratitude, humility. Yan lang minsan wala tayo. Kasi meron naman tayong pa-humble effect. Yung masyado tayong humble na to think na masyado tayong humble na hindi na natin nasasabi o na ipapakita yung totoo dahil sa sobrang pagka-humble natin. Wala namang masama. You know, too much anything that is too much is bad, including too much humility. Toxic kasi yun. Alam niyo yung toxic positivity, anything na sobrang positive, mali. Pag too much naman yung humility mo, anong tawag doon? Hindi humility yun, pa-humble effect. Because humility comes natural. Hindi yan yung gusto mong ipakita. Hindi yan ipinapakita. Natural yan na lumalabas sa tao. Hindi yan pinipilit. Kasi yung iba, pa-humble effect kasi scripted, pinipilit. Being humble comes natural with the person. Hindi yan yung pinipilit. So yun, dahil hindi niya kayang i-let go yung kanyang kayamanan, umalis siya. Kasi yun yung sinasabi din ni Father Joel Gatos na wala tayong maipagmamalaki kay Jesus. Wala tayong maipagmamalaki kay Lord. Kasi lahat ng bagay nakikita at nadidinig ni Lord. At alam ni Lord lahat. So, yun lang po.